Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ito po ang report. Look, ayon po kay Ricardo Versosa, calls for Mayor Vico Soto the last card for change. Bakit niya po nasabi? No? Veteran actor Gardo Versosa expressed his admiration for Pasig City Mayor Vico Soto, describing him as the huling baraha, the last card and the final hope for good governance and reform in the country. Versosa's statement echoes the growing public trust and respect for Soto transparent leadership known for his integrity and progressive approach to governance. Okay. Kahit na ako rin po, ako'y humahanga sa taong ito dahil nga sa kanyang advocacy, dahil sa kanyang mga pananaw tungkol sa politika at hindi po siya kurap. Ano? Nakikita ko na ang pagbabago sa Pasig ngayon, tinalo po nito noong 2019 ang mga Eusebio na namamayagpag sa Pasig. Ano? Si Vico Soto, ano po? Si Vico Soto ay itinuturing na huling pag-asa. Huling pag-asa dahil nga sa kanyang galing, dahil sa kanyang husay sa pamamalakad bilang isang mayor dito sa Pasig. Ano? Itunuturing na huling pag-asa ng marami para sa tapat, epektibo at makabayang pamahalaan. Ang pahayag ni Gardo po ay isang sumasalamin sa lumalaking suporta ng publiko sa mga lider na nagpapatunay na totoong serbisyo sa halip na politika lamang. Ang politika lang po kasi dapat doon lang sa eleksyon yon eh. Pagkatapos ng eleksyon, trabaho. Ganito pang nangyayari sa kanya. Pagkatapos ng eleksyon, trabaho. Hindi po siya mahilig mamulitikang tao. Oh? Marami po siyang nagawa sa panunungkulan niya kasi pang last term niya na po ito. Unang tumakbo siya noong 2019. Nagre-elect siya noong 2021, 1920, 2022. 2022, nag-elect. Nanalo po siya noong 2022. Tapos may re-election po ulit siya noong 2025. Nanalo po ulit siya. Pang last term niya na po ngayon, ano? Si Vico Soto po ay naging mayor ng Pasig noong 2019, ano? Kilala siya sa kanyang transparency, data-driven decision, at paglaban sa korupsyon. Nakalaban niya noong 2025 itong si Diskaya, yung si Sara Diskaya, na tinaguriang flood flood control queen. Ang asawa niya naman, flood control king. Kasi sila yung controversial na mag-asawa na may-ari ng St. Gerard Construction at St. Timothy na kasalukuyan ngayong iniimbestigahan dahil nga sa pagkakasangkot sa anomalya ng flood control at ghost project. Napakalawak po ng mga anomalyang yan. Kasi buong Pilipinas mayroon po silang contract mula Ilocos, ano? Hanggang dito sa Mindanao. May partnership po sila ng CLTG, yung mga diskaya na yan. Pagpatuloy po natin to. Siya ang pinakabatang mayor sa Metro Manila. Noong panahon iyon at nanalo laban sa 27 taong political na dinastiya ng pamilyang Eusebio. Ito na po. Mula noon, nagawa niya ang maraming reforma na ginawang modelo ng good governance
ang Pasig. Narito ang ilan sa kanyang mga pangunahing tagumpay batay sa kanyang track record mula 2019 hanggang sa kanyang ikatlong termino ngayong 2025. Ano? Pagpapatindi ng transparency at anti-corruption. Pasig Transparency Mechanism. Ano po? Pasig Transparency Mechanism Ordinance 2016 bilang councilor o unang lokal na Freedom of Information Law sa Metro Manila na nagbigay daan sa publiko na humiling ng mga dokumento tulad ng financial record at contracts ng libre at mabilis. Dati po kasi may bayad dito. Ugnayan sa Pasig Hotline, 24/7 ang feedback system para sa mga reklamo ng FOI request na nakatulong na maunawa ng opinyon ng publiko at mapabuti ang serbisyo. Ano po? Nakatipid ng 1.2 billion sa mga proyekto sa pamamagitan ng transparent na procurement at pagbabawas ng palakasan system. Kinilala ng US State Department bilang isa sa 12 Global Anti-Corruption Champions noong 2021 dahil sa kanyang Transparency Initiative. Yan po si Vico Soto. Ano? Reforma sa pamahalaan at serbisyo. Sa pag-professionalize ng City Hall staff, karamihan ng mga empleyado ngayon ay permanent at may benepisyo na nagbigay ng seguridad at nag-alis ng politikal na interferensya para sa mas mahusay na serbisyo. Ano po? Procurement Management Office nag-i-ensure ng pagsunod sa batas sa mga bibilhin ng lungsod. Kasama po ang civil society observers. Biro mo yan? Oh. Temporary City Hall 2024, no? Bagong pasilidad, bagong pasilidad para sa mabilis na transaction tulad ng business permit at tax payment. Kapag pumunta po kayo doon at kukuha kayo ng business permit, napakadali na po, hindi kagaya noon panahon nila ni Eusebio ay napakatagal po. Kailangan mong maglagay. Pero ngayon wala pong lagay ngayon doon. Task Force on Traffic Management nagwakas ng ad even scheme ang naghanap ng database solution para sa trapiko. Tulong sa COVID-19 nung kasagsagan po ito ng pandemic, ano? At kalusugan, mobile kitchen at meal packs. Naglinis ng 2,000 na pagkain araw-araw sa 50 na health facilities at frontliners noong lockdown. Marami po, disinfectant, universal healthcare, implementation, edukasyon at suporta sa kabataan, marami po siyang nagawa, no? Learning kits, distribution, food ration for malnourished kids, housing, suporta at sa mahihirap, no? Tsaka marami po talaga. Sa kanyang ikatlong termino, ngayong 2025, nanalo siya ng 286,897 na boto laban sa 24,600 na kalaban. Patuloy na pinatupad ni Soto ang mga ito upang maging permanente ang mga reforma tulad ng pagbuo ng matibay na sistema laban sa korupsyon. Siya ay halimbawa ng batang leader na gumagamit ng data at pakikilahok ng publiko para sa tunay na pagbabago. Kung ikukumpara niyo po si Barsaga na Saltik at Vico Soto, malayong malayo po si Barsaga rito. Kasi ito po si Vico Soto, magalang, maayos, hindi puro forma, trabaho. Yan po ang nagustuhan ng mga Pasigueño sa kanya. Kaya nga po nasabi po ni Gardo Versosa na the last card for change. Sana nga. Kaya lang hindi pa siya po pwedeng tumakbo bilang isang presidente dahil kulang pa po siya. Pagdating ng 2028, siya po ay 39. Kulang pa po ng isang taon.
40 po ang nasa konstitusyon natin. Ang allowed na tumakbo sa pagkapangulo, ang edad ay 40 years old. Kaya kulang pa po siya ng isa. Sayang nga na sana mapababa yung age limit sa pagtakbo ng isang presidente, ano? Upang maging qualified siya sa pagiging pagtakbo sa 2028. Kasi isa rin po ako sa susuporta sa kanya kung sakaling siya ay tumakbo sa pagiging pangulo ng Pilipinas. Kasi po talagang magaling po siya, ano? Nakikita ko po rito sa kanya yung ano, kagalingan ng isang leader na hindi po corrupt. Hindi kagaya yung mga leader natin na bata noon, nagkaroon ng maraming experience, bandang huli, naging corrupt, sumabit sa flood control scam. Alam niyo na po kung sino yung mga yon, ano? Hindi ko na po babanggitin yon pero malinaw na sumabit po sila itong flood control anomaly, ghost project, kickbacks, porsyentuhan. Ayan po, hindi ko na po babanggitin yung mga yon. Kaya marami pong salamat. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel, no? Thanks for watching. Don't miss our next video. Marami pong salamat. Mabuhay po kayo.